بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم المتعال، صلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam, kahit saan kayo naroroon. Tuloy po kayo ulit sa ating weekly madras na online na dalangin natin kay Allah na kabilang sa igantimpala niya sa atin na pagkatapos ng ating pakikinig dito o pag-aaral ay igagawad niya sa atin ang ipinangako niya sa mga taong nag-aaral, nagtitipon-tipon upang alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam po natin na ito ay tinatawag na mga majalis o dhikr. Ibig sabihin ay mga lugar na kung saan inaalaala ang Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. So kabilang po sa mga gantimpala na igagawad niya sa mga taong tulad natin ay ang papatawarin niya ang mga kasalanan pagkatapos natin magtipon-tipon. Kahit na hindi nagtitipon-tipon o hindi magkakatabi ang ating mga pisikal, ay ang ating mga puso ay nagkakatabi-tabi o nagsasama-sama dahil sa pinapakinggan natin na mga alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang mga salita. Ang kasalukuyan po na pinag-aaralan natin ay ang mga pagsamba ng puso. Tapos nandito po tayo sa pangatlong pagsamba ng puso na ang pagdakila kay Allah. Ang pagdakila kay Allah ay meron siyang mga content na 5 na natapos na natin ang 4, alhamdulillah. Unang pinag-aralan natin ay ang antas ng pagdakila kay Allah. Pangalawa ay ang kagandahan ng pagdakila kay Allah. Pangatlo ay ang mga lugar na kung saan makikita ang kadakilaan ng Allah. Pang-apat ay ang mga paraan upang makatulong, mga paraan na makakatulong sa atin na matuto tayo magdakila kay Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. So natapos natin yan lahat. Ang kagandahan ng online natin ay pwede natin i-review kung gusto natin i-review. Ngayon po naman ay ang pag-aaralan natin sa abot ng itataufik ng Allah sa atin ay jaza'u ta'zimillahi jalla jalalu. Ang gantimpala ng pagdakila kay Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. So halimbawa, natuto na tayo magdakila kay Allah dahil napag-aaralan natin na mahalaga masyado na matuto ang puso natin magdakila kay Allah dahil ito ay napakalaking pagsamba niya at napakalaking kikitain niya kung matututo magdakila kay Allah na kagalang-galang at kataas-taasan. So ito na po ang kanyang mga gantimpala. Una ay ridallahi amman amana bihi wa kabbarahu wa abadahu wahdahu la syarika lah. Unang gantimpala niya ay ang katuwaan ng Allah sa tao. Katuwaan o kasiyahan ng Allah sa tao, ibig sabihin matutuwa ang Allah sa iyo. Na napag-aralan po natin last na ang katuwaan ng Allah sa tao ay yun ang higit pa sa paraiso. Higit pa sa paraiso na matuwa ang Allah sa iyo. Dalangin natin kay Allah na umabot tayo sa antas na ito dahil ito ang napaka-taas na antas ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala na matuwa siya sa iyo. So pag dinadakila ng puso mo ang Allah kasi natutunan mo siya dakilain, ay matutuwa ang Allah sa iyo. Matutuwa ang Allah sa taong naniwala sa Kanya at dumadakila sa Kanya at sumasamba sa Kanya na hindi niya ipinagtatambal. Sinabi niya sa banal na Quran sa Surah Al-Bayyinah verse 7 to 8, Innal ladhina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu 'an dhalika liman khashiya rabbah. Ibig sabihin
Innal ladhina amanu, sa katunayan, nagtalaga ang Allah sa verse na ito upang makasigurado tayo na kapanipaniwala dahil nagtalaga ang Allah. Pwede niyang hindi sabihin na talaga kasi totoo naman ang lahat ng sinasabi ng Allah. Pero ginamit niya ang talaga o di kaya tunay upang sa ganun ay mas madali tayo makapaniwala sa sasabihin niya. Sa katotohanan o di kaya talaga ang silang mga nanampalataya o naniwala kay Allah. Pinaniwalaan nila ang Allah. Wa amilus salihat, at ginawa nila ang mga mabubuti. Ginawa nila ang mga mabubuti na ito ang mga inobligado ng Allah sa atin, at iniwasan nila ang mga ipinagbawal ng Allah sa atin. Yun ang mga salihat, mga mabubuting gawa. Yun ang mga pangunahing mabuting gawa na gawin natin ang mga inobligado ng Allah. At kung maidagdag pa natin ang mga voluntary ay mas lalo tayong maraming nagawang mabuti. So, ano ang igagantimpala ng Allah sa mga taong naniwala kay Allah at ginawa nila ang mga mabubuti? Una ay pinuri niya sila sa verse na ito. Sinabi niya na ulaika hum khairul bariyah. Sila ang mga taong napakagandang namumuhay dito sa ibabaw ng lupa. So, pinuri niya sila ang napaka mabuti o napakaganda na naninirahan o namumuhay dito sa ibabaw ng daigdig. Masya Allah. So, maniwala ka lang kay Allah at gawin mo ang mga mabubuti ay kabilang sa mga in-appreciate ng Allah na sila ang napakagandang namumuhay, naninirahan dito sa ibabaw ng lupa. Bariya ay ang lupa. Jazauhum, ang kanilang gantimpala, inda rabbihim, sa kanilang Rabb. Ibig sabihin ay ang Allah. Ang kanilang gantimpala kay Allah ay Jannatu Aden, mga paraisong Aden. Jannat, plural ng paraiso. Ibig sabihin mga paraiso. Aden, na isa ito mga kapatid sa Islam sa mga pangalan ng paraiso na Jannatu Aden, na ang ibig sabihin ng Aden ay forever. Forever na magandang lugar. Forever na magandang lugar. Tajri min tahtihal anhar, na ang katangian niya ay dumadaloy sa kanyang mga kababaan ang mga ilog. Saan po nakalagay ang Jannatu Aden? Sa taas ba o sa baba? Nakalagay po siya sa ibabaw ng pangpitong palapag ng langit. Sa ibabaw ng pangpitong palapag ng langit. So, napakalayo sa atin. Dalangin natin kay Allah na maging kabilang tayo sa papasok nito. Dahil sinuman ang makapasok sa paraiso ay sila ang mga taong mapalad. Dumadaloy sa kaniyang kababaan ang mga ilog, khalidina fiha, na forever sila doon hanggang walang dulo. Ang pamumuhay doon, hindi tulad ng buhay natin sa mundo na araw-araw ay nababawasan ang term natin dito. Hindi natin alam ang nasabilang sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang edad natin ay between 60 to 70, yun ang average. So, araw-araw ay lumalapit tayo sa edad natin na kung saan ay yun ang hangganan ng life natin dito sa daigdig, at lilipat tayo sa kabilang buhay. Na pag naging kabilang tayo sa mga taong nanampalataya kay Allah at ginawa nila ang mga mabubuti, ay kabilang tayo sa mga taong pinaghandaan ng Jannatu Aden, na ang kanyang katangian ay dumadaloy sa kanyang mga kababaan ang mga ilog na hindi maingay, at saka forever sila doon ng walang hanggan. Wala silang kinatatakutan na baka tumanda sila at mawala sila doon, baka magkasakit sila, ganito ganyan. Hindi. Forever ang kasiyahan, forever ang sarap, forever ang tamis. Lahat ng kasiyahan doon ay forever yan.
yon ang in-encourage ng Allah sa verse na ito ang mga tao upang manampalataya sila, maniwala sila kay Allah at upang gawin nila ang mga mabubuti. Radiyallahu anhum wa radu'an, natutuwa ang Allah sa kanila. Ito ang point of view mga kapatid. Masaya ang Allah sa kanila. So, pag alam mo na masaya ang, kung halin tulad natin sa tao, pag alam mo na masaya ang tao sa'yo, lalo na ang head mo, di kaya mas mataas tayo, ay ang saya-saya mo dahil wala kang inaala-ala na baka galit siya sa akin, baka ganito, baka pinag-iisipan niya ako ng masama. So, dito ay sinabi na ng Allah na ang mga taong basta lang ang importante ay mapasok ka sa mga taong naniwala kay Allah at ginawa nila ang mga mabubuti. Nasabi natin ang ibig sabihin ng mga mabubuti ay alalahanin mo o tiyakin mo na natutuwa ang Allah sa iyo. At kabilang ka sa makaka-avail, insyaAllah, sa Jannatu Adan na ito. Masaya sa kanila ang Allah at masaya din sila kay Allah. Sino ba ang hindi masiyahan? Sino ba ang hindi masiyahan na patirahin ka sa magandang lugar? Kahit dito sa daigdig ay kung may magbigay sa'yo ng palasyo na lahat ng kailangan mo ay nilagay doon at sabihin sa'yo na ito, walang kukuha sa'yo, hindi ka ba masisiya? Hindi ka ba matutuwa sa taong nagbigay sa'yo? So, lahat ng nakukuha natin dito mga kapatid sa Islam sa daigdig ay napakaliit. Napakaliit. Ang pinakamalaki ay ang anumang ma-achieve natin, ma-avail natin sa kabilang buhay. Dhalika liman khashya rabba, ang mga yon sabi ng Allah. Saan ang itinuro ng Allah? Ang mga yon ay ipagkakaloob sa taong natakot, khashya, natakot sa kanyang Rab. Ang khashya na ito mga kapatid ay malapit sa ibig sabihin ng pagdakila kay Allah. Natrabaho din ito ng puso natin. Khashya, natatakot kay Allah na may kasabay na disiplina. Kaya ito po ang kaluluwa ng dasal natin na habang tayo ay nagdadasal ay kailangan nakalagay sa ating mga puso ang khusyu. So, kaya natin magkaroon ng khusyu pag natutunan natin dakilain ang Allah o irespeto ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nasanay tayo na tinitiyak natin na binabantayan lagi, hindi lang lagi kundi minuto-minuto ay binabantayan ng Allah ang ating mga puso. Lagi natin nasasabi na binabantayan ng Allah ang ating mga puso dahil ito ang lugar ng paningin niya sa ating katawan at siya ang kinakausap ng Allah through revelation. Ang Quran ay ina-address ng Allah sa puso natin dahil siya ang nakakaunawa. Siya ang nakakaunawa. Kaya siya ang binigyan ng Allah ng kakayahang umunawa. So, dalangin natin kay Allah na matuto ang ating mga puso, magdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang gantimpala mga kapatid na sa Islam. Pangalawang gantimpala ng pagdakila at pagrespeto, paggalang kay Allah ay anna man 'azzama Allah fi qalbihi 'azuma fi 'ainillah. Sino man ang taong dinadakila niya, ginagalang niya ang Allah sa kanyang puso. Pag iginagalang mo kapatid sa Islam ang Allah sa iyong puso ay hindi mo kaya hindi magsunod. Kasi ayaw mong pasubuhin ang Allah. Tingnan mo ang mga iginagalang mong mas mataas na tulad ng moderno. Diba bilang paggalang sa kanya ay hindi mo kayang suwain ang utos niya? Kasi once na sinuway mo siya, hindi kanya sasahuran. O di kaya pwede kanya tanggalin. O di kaya kung hindi kanya kayang tanggalin, ay pwede kanya i-report at mawala ka sa trabaho. So ang Allah mga kapatid ay within 1 second, pag tinanggal niya tayo sa pwesto, ay kaya niya magsabi lang siya na kung mangyari ka ay mangyayari ang gusto niyang mangyari. Kaya dapat tayo matakot sa kanya. Igalang natin siya sa pamamagitan ng ating mga puso. So, pag iginagalang ng tao, iginagalang ng puso ng tao ang Allah, ay anong mangyayari?
magiging dakila din siya o igagalang siya ng Allah sa kanyang paningin. Magiging dakila siya sa tingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging dakila siya sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Napakaliit natin mga kapatid sa Islam, pero pag dinakila tayo ng Allah ay dadakilain din tayo ng mga tao. Dadakilain din tayo ng mga tao kasi ipagkakaloob o ipapaisip ng Allah sa kanila na dakilain ka. Kasi dakila ka sa paningin niya. Ano ang naging dahilan na naging dakila ka sa paningin ng Allah? Kasi dinadakila ng puso mo ang Allah. Paano po idadakila ng puso mo ang Allah? Lagi mo tandaan na tinitingnan niya ang puso mo. Binabantayan niya ang puso mo. Kaya ayaw mo makita ng Allah na iba ang nakapapaloob sa puso mo. Ang gusto mong makita ng Allah na laman ng puso mo ay ang mga magaganda, mga mabubuti. Yun ang mga taong malinis ang kanilang kalooban. Wala kang iniisip, wala kang pinaplanong masama sa mga tao. Lagi ka nagpapasalamat kay Allah sa mga biyaya na ipinagkaloob niya sa iyo. Lagi mo pinupuri ang Allah sa iyo. Natatakot ka kay Allah na baka hindi mo magampanan o nagampanan ang mga obligasyon mo sa kanya at parusahan kanya. So lagi aware ang puso mo sa mga obligasyon mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na ang proof, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikinuwento ni Abi Hurairah radhiyallahu an. Sabi niya, sinabi ng Allah na ana inda dhanni abdi bi. Ako, sabi ng Allah, ay depende sa iniisip ng aking alipin sa akin. Depende kung ano ang iniisip ng aking alipin sa akin. Kung ang iniisip natin ay dakila siya, lagi natin iniisip na siya ay dakila, ginagalang natin siya, ay igagalang din na magiging magalang din tayo sa paningin niya. Kung ang iniisip natin ay maawain siya, ay magkakaroon tayo ng awa galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Depende kung ano ang iniisip natin sa kanya. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, at ako ay kasama niya pag inaalaala ni ako. So, tuwing inalalahanan mo ang Allah, ay kasama kanya. So, paano mo nagiging kasama ang Allah, kapatid? Nagiging kasama mo siya sa pamamagitan ng pangangalaga niya sa iyo. Inaalagaan niya ang isip mo, ang pangangatawan mo, ang paningin mo, ang pandinig mo, ang pamilya mo, lahat-lahat na kailangan mo alagaan ay aalagaan niya. At saka pinupuri ka niya. Sabi niya, فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ, kung aalalahanin niya ako sa kanyang sarili, ibig sabihin sa puso lamang niya, ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, ay aalalahanin ko rin siya sa aking sarili. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ, kung babanggitin niya ako sa mga nilalang, ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ, ay babanggitin ko din siya sa mga nilalang na mas mabuti kaysa mga nilalang na kung saan niya ako binanggit. Ibig sabihin, pupuriin ko siya sa aking mga anghel. So, ito ang pangalawang gantimpala ng Allah sa mga taong gumagalang, nagdadakila sa kanya na magiging magalang din sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala.